Kami po ang Urban Family Unified Youth Organization at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, magandang umaga o longga po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 20, 2015 at araw na naman po ng Sangguniang Monitor. At araw din po ngayon ng ika-4 at ika-48 death anniversary ng ating first mayor ng Olongapo City na si James Leonard Gordon, no? At tayo po ay inaalala ang kanyang kamatayan at ang buong Olongapo ay naaalala pa yung nangyari, no, yung assassination na ginawa sa unang-unang mayor ng lungsod ng Olongapo na si James Leonard Gordon. So mamaya po ay pag-uusapan natin yan at mamaya pag-uusapan din natin yung public hearing na nangyari sa Sabong, tungkol sa Sabong, no? At yung hindi pagkakasama ng Olongapo sa listahan ng Seal of Good Local Governance, no, na isang malaking issue dito sa lungsod ng Olongapo. Meanwhile, ang ating pong telephone number sa Globe ay 0917-421-3446 at mag-text po kayo at tignan natin kung mababasa natin, no, sa ating maikling panahon at i-follow nyo po kami sa Twitter, meron po kami sa Facebook, yung Sangguniang Monitor at yung Olongapo City Council, yung aming kanya-kanyang FB account ni Konsehala Tet Marzan na ang ating friendship ay hindi makakapunta ngayon dito sa ating programa dahil foundation po ng kanilang eskwelahan, yung Kalalaki Elementary School, no, na kung saan siya po yung presidente ng Parents Teachers Association, kaya nagpaalam na hindi siya makakapagprograma ngayong umaga ng Biyernes at ayun po, pag-uusapan din natin yung mga naganap sa Sangguniang Panglunsod sa aming session last Wednesday. So binabati po natin yung ating mga suki, regular na yan, na mga suki dito sa Sangguniang Monitor, ang aming pong mga magulang, si former Kagawad Rose Piano at si Ma'am Beth Daduya. Magandang umaga po yung lahat po ng drivers, operators, yung mga barangay Tanod, Proc leaders, BIPAT, no, sa kabubuan sa 17 barangays ng lungsod ng Olongapo at yung ating mga Sangguniang Monitor team, no, na parating nagbabato sa atin ng mga balita sa labas ng Olongapo at sa labas ng Sangguniang Panglunsod. Ayan po, binabati natin sila na magandang umaga at hindi lang sa Olongapo, no, dahil malakas na malakas tayo sa mga bayan na nakapaligid sa atin. So yung binabati natin lahat ng mga tiga Subic, ng Castillejo, sa San Marcelino, San Antonio, no, at sa Dinalupihan, sa Hermosa at sa Morong, Bataan. Talaga naman, ano, na pag nagpunta ka doon, malakas na malakas po ang signal ng SBC 22 at ang DWGO at ng DWOK-FM. At ayan po, yun nga po, sinabi ko kanina, ngayon ang 40th death anniversary ng ating minamahal na si James Leonard Gordon. Nung panahon niya ay siya po ay lumaban, no, sa lahat ng uri ng korupsyon, sa lahat ng kasamaan, no, pati doon sa mga yung kalabisan na ginagawa ng mga Amerikano sa mga Pilipino dahil nung panahon yon ay tayo pa ay nasa under pa tayo ng mga Amerikano, kaya maraming pagmamalabis na ginagawa at lahat yon ay nilabanan ni James L. Gordon, no, at nilabanan niya ang political bosism, no, yung lahat ng mga politiko na nagsasamantala sa kanilang mga kapangyarihan, no. Yung kasi nga nung panahon na yon gusto nilang ipasok yung lahat ng mapagkakwartahan katulad ng Sabong na katulad na nangyayari ngayon sa ating lungsod, no, yung illegal logging, yung pagpasok ng mga produkto dito sa Olongapo na hindi dumadaan sa mga tamang otoridad, no, at
yun nga, nilabanan niya lahat yan, yung mga pagsasamantala hanggang siya ay pinagsaman, 3 beses yan no, yung attempt sa kanya para i-assassinate hanggang November, nung February 20, ngayong araw na to, no, ay namatay siya sa isang assassin, no, diyan mismo sa City Hall, at yun ay pinagluksa ng buong Olongapo. So babalik po ang Sangguniang Monitor, huwag kayong aalis. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo DWGO 1008 kHz kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Ayan, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor, at bago ang lahat ay gusto ko lang basahin itong important announcement, no, na galing sa OEDC, sapagkat sa February 21 ay magkakaroon tayo ng malawakang brownout dito sa lungsod, no, from 7 a.m. to 5 p.m. at 10-hour brownout ito, no, at ang dahilan po ay feeder breaker of macro feeder 6, feeder 5, and feeder 3, no. Mag-aayos ng mga kailangang ayusin ng mga sistema ng linya ng ilaw, kuryente, ang OEDC, at ang maapektuhan po ay ang buong barangay Gordon Heights, ang buong barangay Santa Rita, ang buong barangay ng Old Cabalan, ang buong barangay ng New Cabalan, portion po of East Bahak-Bahak from 26th Street to Cebu area, SBMA Cabalan Gate, at ang portion of West Bahak-Bahak from Caltex Gasoline Station to Ulo ng Apo, Mactan. So paghandaan nyo po ito na napakahaba, 10 oras na brownout na mangyayari sa atin sa Feb 21. Bukas po yan, at ayun na nga, iba na yung naghahanda tayo, no? So mahaba-habang brownout at kailangan natin itong kailangan tayo makapag-prepare, no, sa mahabang brownout na ito. At bago rin po tayo dumako doon sa ating topic, gusto lang po natin makidalamhati sa namayapang dating barangay captain ng New Kababae na si Kapitana
Amelia Corum na siya po ay yumauna kahapon at ang buong pamunuan ng Sangguniang Panlunsod ng Olongapo po ay nakikidalamhati po. Kami po ay gumawa ng resolution ng pakikidalamhati kay Kapitana Amelia Corum. So sa kanya pong pamilya, sa naiwanan ng pamilya ng ating mahal na kapitana, kami po ang SBC TV 22, ang Sangguniang Monitor, ang DWGO at DWOK FM ay nakikidalamhati po sa pamilya ng naiwanan ni Kapitana Amelia Corum. Ayan po, at gusto rin natin, no, sa unang topic natin, ito ngang lungsod ng Olongapo hindi kasama sa official list ng Good Housekeeping para sa taong 2014, no? Sa official na listahan na ipinadala ng Bureau of Local Government Supervision Department of Local Government para sa 2014 Seal of Good Local Governance, Good Financial Housekeeping, 5 bayan mula sa Zambales ang kasama rito. Kabilang dito ang Castillejos, Masinloc, San Antonio, San Felipe, San Narciso at Santa Cruz. Kapansin-pansin na nawala sa listahan ng lungsod ng Olongapo na dati nang umaani ng parangal bilang isa sa pinakamalinis na lungsod at pinakamaayos, no, na lungsod sa bansa. Matatandaan noong taong 2012, bronze awardee ang lungsod ng Olongapo at silver grade naman noong 2013. Ginagawad ang parangal na ito para sa mga lungsod o bayan na pumasa sa mga basihan tulad ng good financial housekeeping, disaster preparedness at social protection. Bukod dito, kailangan din pumasa sa isa sa essential assessments kung saan nabibilang ang business friendly, yung pagiging business friendly ng isang lungsod, and competitiveness, environmental protection at law and order and public safety. Iginagawad ang nasabing parangal upang lalo pang mapanatili at palakasin ang values, transparency, accountability, participation at performance. So ayan po, medyo kahiya-hiya naman ito sa lungsod ng Olongapo, no, dahil tayo dati parati tayong recipient niyang Seal of Good Housekeeping pa yan dati, no, at ngayon nga 2014, no, sa buong taon ng 2014 hindi na pwedeng sabihin ng bagong administrasyon nakahati pa nito yung nakaraan, di katulad noon kasi nagsisimula 2013 to 2014, no, ay ngayon buong taon ng 2014 na ito ang naging basihan at yun nga ay hindi nakapasa, no, sa panuntunan ng local government Department of Local Government para sa 2014 Seal of Good Local Governance, Good Financial Housekeeping, no? Anong ibig sabihin nito? Maraming ibig sabihin nito. Ang sinasabi ng iba, wala naman yan, awards lang yan, no? Pero dito po kasi nakikita talaga kung ano yung proyekto, yung mga trabaho, yung mga aksyon na ginagawa ng ating pamalaang panglunsod, lalo na po sa aspeto ng social concern, no? Kung paano sinasagot yung kahirapan sa lungsod, no, kung paano yung tinutulungan ng ating mga mahihirap at yung ating security dito sa lungsod, yung peace and order natin, yung pagpi-prepare natin, no, kung merong mga disasters na ginagawa. Actually magaling naman tayo diyan, no, sa pamumuno ni Angie Layog, no, parating nga tayong may awards diyan, pero bakit sa taong ito ay hindi man lang tayo nakapasa, no? Na tinignan ko rin, medyo nag-research po tayo diyan at compliant naman sa sa financial management, no, yung mga listahan doon, yung mga requirements doon, ang lungsod ng Olongapo. So ang ibig sabihin niyan, kung nag-comply naman pala, talagang hindi lang talaga pasado, no, yung pamamaraan ng kanilang pagmamahala, no, sa finance, sa pagdating sa aspetong financial, no, pagdating sa aspeto ng social, no, panlipunan, no, sa aspeto ng peace and order at ng disaster preparedness, no. Kaya nakakalungkot ito. Oo, kasi dati nagkaroon pa tayo ng ang national government ay nagbigay pa sa atin ng 25 million, no, para ipagawa yung ating mga kalsada, no, dahil sa pagkapanalo natin diyan sa Seal of Local Good Governance, no. At pero ngayon dahil diyan ay nawala na ito, no. At yang kasing seal na yan, no, ang isa sa mga panuntunan diyan yung transparency, no, isang napakalaking kabalentunaan tuloy, no. How ironic na ang isang lungsod na ang slogan
kalusugan ay transparency and good governance ay lumagapak ano, sa isang competition, halos competition na itong matatawag ng ng national government, no, sa mga LGU, at hindi tayo pumasa, no, dito. Ibig sabihin marami doon sa mga ay hindi doon sa mga requirements na yun ay hindi transparent at hindi tayo nakakapasa sa good governance na ginagawa ng pamalaang panlungsod. So malaki ang pananagutan dito ng ating mayor, ng head ng city planning, no, at yung kanina nga narinig ko si Bigwas ang binabanatan si Mario Esquilio ng Peso, kasi naman si Mario ang sumasagot, no, sa mga batikos sa Facebook na maayos daw at compliant daw ang city, pero eto na nga, no, talagang nandiyan na yung listahan, obvious na hindi talaga nakasama ang lungsod ng Olongapo. Samantalang yung dalawa lang tayo sa Region 3 ang talagang yung highly urbanized city, no? At napag-iwanan na tayo ng husto ng Angeles City, no, dahil dito, at pati yung mga maliliit na mga bayan o yung dating mas mabilis yung ating pag-asenso, katulad ng Balanga, halimbawa ng San Fernando, at yung iba pang mga bayan dito sa Zambales. Ang mga nakapanalo diyan ay ang Castillejos, ang San Antonio, no, ang Masinloc, no, nanguna pa sila ngayon dito sa seal of local good governance. At ito ay nakakahiya para sa ating lungsod, at dapat sagutin talaga ito ng ating mayor at ng kanyang mga department heads na dapat ay nagpupuno sa requirements na yan ng DILG. So nakakalungkot yan, ang balitang yan. At pangalawa po sa topic natin ay yung nangyaring public hearing doon sa Triangle nung Martes, no, na pinatawag nga ng proponent ng panukala na maglagay ng permanenteng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo. At marami nga dumating na mga sabungero, no, doon sa registration pa lang parang may sort of parang nagbobotohan na kung yes sa sabong or no, no. At ang dami nakita nung aking kakilala doon sa registration na talagang ang dami-daming nag-check doon sa yes, no, at dadalawa lang yung sa no. Pero noon na nagkaroon na ng proper, yung public hearing proper, at nagsalita na mga pro at mga anti-sabong, talaga namang napakahusay ng pagpapaliwanag ng mga anti-sabong na dumalo, no, at talagang nasabihan, no, kumbaga sa mukha ang mga proponent nito, no, lalo na nung sinabi nila na bakit nagpa-public hearing pa lang meron ng building permit, no, na ibinigay at nagbayad na ng kung ano-anong binabayaran sa City Hall itong supposedly nagmamay-ari o owner ng sabungan na yan. So ito pong ang ating dating senador at Red Cross chairman na si Dick Gordon ay nagpahayag po ngayon lang pong araw na ito. Kaninang umaga lang lumabas yung kanyang pahayag tungkol sa sabong, at ang sinasabi niya, I had banned sabong in Olongapo in 1983. Olongapo has not allowed sabong since then, a good 32 years. There were always attempts to financially entice me with weekly bribes to allow sabong in the city. I said no. I stood my ground. I was sued all the way to the Supreme Court and the city won. I wanted our people to find more productive things to do for themselves and their families. I did not want to see, and the people to see, their leaders and officials like councilors, policemen, treasury officials gambling during weekends, and our people wondering where they were getting money to gamble. This is only one conclusion for its. There is only one conclusion for its opening, meaning the Sabong Arena o Cockpit Arena. Ang sinasabi niya, yung conclusion na to ay bribes o yung pangingikil, no? So ayan po, nagsalita na ang ating former mayor dito, former SBMA chairman, former senator, at ngayon ay Red Cross, Philippine Red Cross
chairman, no, na si Dick Gordon, at sinasabi nitong matagal na nilabanan niya ang sabong at bakit ngayon ay pinipilit na naman ito. So ang inyong lingkod po ay talagang nagsabi ng public hearing na wag na po kayong maglabi sa akin dahil sa ngayon pa lang, sinabi ko po doon sa public hearing, ngayon pa lang ay sinasabi natin na hindi tayo pabor dyan sa sabong dahil pinag-aralan na po natin yan, marami na po tayong mga artikulo, pag-aaral na binasa, no, at yung mga kaso tungkol dyan ay nabasa na rin natin, at yung mga nasisirang pamilya, yung mga anak na hindi makapag-aral, no, yung mga asawa na naghihiwalay dahil yung asawa nilang lalaki ay nalulun sa sabong, yan po yung mga dahilan, no, kung bakit inaayawan natin ito. At ang sinasabi nila, yung Olongapo na nga lang daw ang halos walang sabong sa buong Pilipinas, di mas maganda. Di dapat yun ang pang-come on natin sa mga turista, no, na the only city in the Philippines na walang sabong, no. Ang sabi nga nung isang nagsalita doon na anti-sabong na kabilang sa Christian community, ang sinasabi niya ay pinagpala ang Olongapo for 30 years daw, actually 32 years yung sinasabi sa atin ni Chairman Gordon na walang sabong, no. At sinatanong niya bakit walang sabong, bakit hindi naaprubahan ang sabungan dito sa lungsod ng Olongapo. Ang sinasabi niya kasi pinagpala ang Olongapo. So wag na natin pong ipagpilitan yung sabong. Anyway, ang sinabi ng proponent na sa sanggunian niyan, si Attorney Atienza, ang sinasabi niya ay magpapatawag pa siya ng another round, no? Isa pang public hearing o dalawang public hearings pa ang ipapatawag niya bago niya tuluyang siguro ipa-aproba sa sangguniang panglunsod itong panukala niya tungkol sa pagtatayo ng permanenteng sabungan dito sa ating lungsod. Ayan po, doon po sa aming session last time, no, ay yun pong aming panukala ni Konsehala Tet Marzan na tanggalin, no, pinapakausapan natin yung isang resolution po na draft namin ni Konsehal ni Friendship Tet Marzan na tanggalin ang night market dahil ngayon ay illegal na ito, no, dahil dapat yan ay hanggang January 31 lang sila, halos mamarso na, andyan dyan pa rin yung night market. Kaya pinapakausapan natin ang ating city mayor at ang kapulisan na gumawa na ng paraan para matanggal na ang night bazaar o yung Christmas bazaar ang tawag nila dyan. Actually, night market ang tawag dyan ng karamihan dyan sa St. Columban Street. At ito po ay nasa first reading pa rin kasi inirefer po ito ng ating Vice Mayor, ng ating presiding officer, sa committee chair ng market na si Kagawad Winnie Ortiz, no? At unfortunately, hindi pa po nagpapatawag ng committee hearing, so hinihintay natin yan. Dapat po ay nasa second reading na yan para sana sa Miyerkules ay mapa-aproba na namin. Kung ayaw nilang aprobahan, then so be it. No, pero kami talagang gumagawa kami ng paraan, kami dalawa ni Konsehala Marzan, na matanggal na yang illegal night market na yan dyan sa likod ng Columban College. So, yun po, may ilang panukala kaming naaprubahan din last session, katulad po ng panukala ni Kagawad Jong Cortez, no, yung an ordinance requiring students residing in residential buildings and other similar structures to draw basic emergency evacuation plan, posting within the premises, and conduct disaster preparedness drill in case of natural disasters and man-made emergencies. So yan po ay naaprubahan at panukala yan ni Kagawad Jong Cortez. At yung naaprubahan din namin yung budget ng barangay West Bahak-Bahak ni Kapitan Capestrano. At the rest po, katulad po nung aking ordinance sa pagtatanggal ng bayad sa basura, yung aming ordinance ni Tet Marzan na magpo-provide ng medical benefits para po sa government employees ng Olongapo, yan po ay natitenga pa dahil po ang committee chair ng environment doon sa basura at ng committee chair ng health doon sa medical benefits ay hindi pa po napag-conduct ulit kasi actually meron ng mga public meron ng mga committee hearing yan before, pero nangangailangan pa daw sila ulit magpatawag, no, ng committee hearing. Kaya po
naghihintay ako ng endorsement nila, no, para i-endorse na to, para sa wakas ay maipa-apruba na namin, either aprubahan nila o hindi nila aprubahan, pero ang mahalaga ay isinulong po namin itong mga draft ordinance na to para sa ikabubuti ng ating lungsod. So ayan po, time na naman, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood, at hopefully makasama na natin si Friendship Tet Marsans sa Martes, at pumunta po tayo sa ngayong araw na to, no, diyan sa mga estatwa ng ating mahal na si James Leonard Gordon. At yan, binabati natin ang happy birthday si Teacher Memory Mayo ng OSES. Ayan, pinapahabol. Happy birthday, ma'am. Memory Mayo ng OSES. Ayan po. At again, babalik po kami sa Martes ng ating Friendship Tet Marzan. So stay put lang po. Olongapo still worth fighting for. Good skills, Godspeed, God bless Olongapo. Ito po ang inyong konsehal, ang inyong kaibigan, Friendship Edic Piano. Kita-kita po tayo ulit sa Martes, at ito ang Sangguniang Monitor.